ayan, binibigay sa amin ng mango float. Ang sarap. Dito nga ako na ako sabi. Isang baunan to pero nakainan ko na, tsaka nabigay din ako sa sister-in-law ko. Tsakain po tayo guys. Ang sarap-sarap niya. Hi guys! Arji, hi guys! Welcome back to my channel! Makain po sila guys. Ayan na. Gulay. Gulay. Ayan naman si Aren. Hi Aren! Lauoy yung sudan nila. Talong. Kagabi pa to actually. Sobra pa to kagabi. Kagabi kasi nagulay yung sister-in-law ko. And then ayaw ng kapatid ko ng ng sitaw. Kasi daw masakit daw yung tuhod. Masakit daw yung tuhod ng kapatid ko ba, kaya ayaw niya kumain ng sitaw at saka yung talong. Tapos may sobra naman kasi yung sister-in-law ko ng malunggay at saka tanglad. Ay binigyan na lang sa akin. Nilauwi ko kagabi. Ito yung ulam namin kagabi at saka ngayon. O diba? Nam. Bas, come. Hi guys. Hello po, good morning. Come here, mommy. Kita. Hi guys. Aji. Galing ka on? Lami. Ha? Lami? Mama. Lami ang tubig? Oh. Tubig. Lami? Ha? Hindi na yun si RJ. Namangha siya sa suklay na may salmin. Wow! RJ. RJ. Ha? Wow? Wow. Kanina ko po siya napapansin na panay-tingin siya doon sa suklay, tapos sabi niya, wow, yung ganun po. Hi guys, good morning. Shoutout po everyone. So tahimik po tayo ngayon kasi yung mga bata is nauna na doon sa baba kina mama. Pupunta ako kina mama dahil maglilinis tayo doon today. So kahapon hindi ako nakapunta. Kahapon dapat ako pupunta pero hindi ako natuloy. So ngayon ako pupunta at para maglinis din doon. At saka baka mamayang hapon pa ako makauwi or mamayang gabi na ganun. Ano na pala dito tanghali. 12:38 na ng tanghali. So yung pupunta na ako kina mama. Nakakain naman na yung mga bata kanina yung gulay, yung ulam namin. So hindi pa ako okay. Yung ubo ko talagang hindi pa siya okay. Ano pa rin siya, alam niyo yung makati pa rin yung dito ko, kaya po once na naubo ko, pag pinipigilan ko talagang makati, at saka yung parang hinihingal ako. Ano yun. Yun, sabihin ko pa pala sa inyo guys, may nakita akong comment na share ko pala sa inyo. May nakita akong comment kay Sis Ego. Hi Sis Ego, shout out, good afternoon. Nakita ko yung comment niya na mag-ambag-ambagan na lang kami. Marami naman siguro kami magkakapatid, mag-ambag-ambagan kami sa paggawa ng siya. Nakwento ko na yan dati guys na mag-ambag-ambagan kami. Pero dahil wala pa silang extra, so mag-aantay na pag magkaroon na sila ng extra is
saka lang kami mag-ambag-ambag. Tapos magpagawa kami ng CR ba na yung sariling amin. So may nagtanong din kung kami bang lahat is nakiki-CR din. Nakiki-CR din doon sa kinaante ko. Hindi kami lahat guys, kasi yung iba kong kapatid is may ano naman sila, may motor naman sila. Pag gusto nila mag-CR, bababa lang sila, pupunta sila doon kina mama. So mabilis lang sila, kami naman wala. So minsan pag may pumupunta doon sa baba is pupunta sila doon na mamimili ng ulam, isasabay kung sino man yung gusto mag-CR, yung ganun ba. Pero yung mga bata is dito lang talaga kadalasan. So yun, kahit gusto mo namin mag-ambag-ambagan, pero hindi na muna sa ngayon guys. Talaga nag-aantay na may extra sila. Lalo na ngayon ay yung kapatid ko na yung sister-in-law ko ba, pupunta sila ulit sa Maragusan. Papadala ulit nila yung mga bata doon kasi magsa-summer class sila. Sa Sabado pupunta sila doon sa Maragusan summer class, and then mga 2 weeks daw na summer class, tapos babalik na naman ulit dito kasi dito na mag-aaral. So mag-aaral yung mga pamangkin ko is sa sa Buhisan, Davao City. Sa mga nakakaano dyan sa taga-Buhisan, hello po sa inyo lahat, shout out po, good afternoon. Sa Buhisan pa sila, pero yung kasing laki ni kaedad ni Arin na yung 4 years old or 5 is dito lang sila banda doon sa kinamama. Doon lang talaga banda yung may napansin niyo po ba yung pinakita ko sa vlog ko na yung may simbahan doon sa likod noon is school na yun, parang kinder. So ang dito sa kinder is umaga at tanghali. Pag 5 years old ka na is tanghali na yung pasok mo, uwi ka hapon, ganun. Pag 3 years old ka pa ganyan is morning. So siguro si Arin dito yan kasi hindi pa daw yan tatanggapin dito sa Calderon Elementary School. Si Ayman naman is dito sa Calderon Elementary School. So yung pamangkin ko naman dyan naman nag-aaral. So may mga kasabay din si Arin dyan, si Ayman dyan. Saka so sana excited ako sa pagpasok excited akong papasukin sila ba ng school, si Ayman at saka si Arin. Kasi excited naman din si Ayman talaga kasi natatanong siya kung kailan daw siya papasukin ng school, yung ganyan. Yun, sana mapapasok ko at saka mapakiusapan ko na ipasok nila si Ayman. Kasi nga yung hindi ko dala yung mga yung tawag dito yung transportation nila ba sa school, galing sa Nepal ba. Kasi dito daw hanapin ko daw ng yung tawag dito yung kasalita na lilipat mo dito ng pag-aaral yung mga bata ba. Hindi ko nakuha doon kasi alam niyo naman na yung pag-uwi namin is yun, silent yun, diba? Walang nakaalam sa mga pamilya ng asawa ko. Kaya once na pagkukunin ko pa doon yun, magtataka talaga yung mga teacher, principal doon sa Nepal. Kaya hindi ko na yun kinuha. So sana pakikiusapan ko na lamang yung teacher dito tsaka yung principal kung pwede tanggapin nila yung mga bata. So sana matanggap. At saka excited, next month na yung pasukan nila. Ayun, good luck. Ay nako, dami-dami talagang pangyayari, no? Pero at least andito na kami sa Pilipinas. So may nagsabi din po na magulot yung namin dito kapaligiran, kahit sa gulo, magulo ba, yung ganun ba. Okay lang po yun, kahit magulo, at least yung loob ng bahay namin is malinis naman. Kung yung sa labas is nakikita nyo, marami talaga nakalagay dyan, nakalagay dito. Okay lang po yan, basta dito tayo sa sarili nating bansa. At saka mga kapitbahay ko is sariling pamilya ko din, sariling kapatid ko, yung ganun. About naman din po kaya wag nyo na kung pansinin yung mga nakakalat-kalat dyan sa labas. Huwag nyo na kung pansinin po guys. Ang importante naman is dito sa loob ng bahay namin is malinis. Yun. Para sa akin, okay na yun. Basta at least masaya yung mga bata dito. Masaya talaga yung mga bata dito. Tsaka, share ko na din po yung about kung nagpapadala ba yung husband ko. Yes po, nagpapadala po siya sa akin. Last month, nagpadala po siya sa akin ng 6,000. Tsaka, alam kong mahirap mag-budget talaga ngayon, no?
magbibili ka pa ng gatas, tapos sa bigas pa lang, bawat padala ng asawa ko talagang sisiguraduhin ko yung bigas, isang sako, at saka yung gas namin, gas stove. So yun talaga yung number 1 na inaano ko. At saka number 1 syempre yung para kay RJ, yung pampers at saka yung gatas. So yung Bourbon ni RJ, so gaya na share ko sa inyo na yung Bourbon na binibili ko kay RJ, yung ano na lang, yung swak ba, yung maliit ba. So ang binibili ko niyan is sa 12 pieces is 167. Ipakita ko sa inyo guys ha. So ayan guys, tingnan nyo, ganito yung binibili ko sa 12 ano na ito, sa 12 pack na to is 167. So yung ganito binibili ko is ganito, is yung apat na dosena. Hindi siya aabot ng isang buwan guys. So talagang ano talaga, pero okay lang din naman guys, kasi at least okay na din to, hindi din hiyang din si RJ nito kasi nga unang gatas ni RJ doon sa Nepal is lactogen, diba? So nung pag-uwi namin dito is diniretso ko siya sa Bourbon. So buti na lang hindi masilan si RJ sa gatas na to, kaya nung pinatdede ko siya nito is naging okay naman siya kaagad, parang naging gusto niya na din kaagad. So yun na yung ginagatas ko sa kanya, medyo makamura tayo ng kaunti kaysa doon sa ibang gatas sa Alaska. Mahal din po pala yung Alaska, no? Alaska, tsaka yung iba pang gatas, ano pa yung mga pahalan. Basta mahal. Sa Bourbon ka lang medyo makamura-mura. Kaya Bourbon yung ano ko. So, 4 na dosena yung binibili ko. Hindi talaga siya sakto ng isang buwan. So, mahirap din talaga guys, no? Tsaka yung bigas namin, minsan lagpas isang buwan, minsan hindi. Yung ganun ba? So, yung gastod naman namin is lagpas isang buwan din talaga siya. So, marami nga talaga yung pinagbago dito sa Pilipinas guys. Gaya ng nung dati is pwede pa kami mangahay. Kung pwede ka palang mangahay dito, kahit hindi na magkahoy na, no? So, hindi na kasi pwedeng mangahay dito. Kasi yung kinukuha na namin ng kahoy dati nung dito pa ako, hindi pa ako nakapunta ng Malaysia, is kinlose na nila. Wala na, close na talaga lahat. Ginawa ng planta lahat. So, hindi ka na basta-basta makakapasok doon. Ano sa akin yung sister-in-law ko na pumasok daw sila ng isang beses doon, hinabol daw sila ng security guard. So delikado sa pag sinara na talaga nila John, huwag kang basta-basta papasok kasi baka maanuhan tayo, mabarilan tayo doon sa security guard. Uy, diba no? So dito rin sa dagat na nililiguan namin, sa dagat na yun palagi namin nililiguan, yun dati close yun. May kinukuhang entrance yung 20 pesos or 10 pesos yung entrance dati. Pero dahil nalaman nung amo doon ng lupa, so sinara. So, pwede na kami pumasok doon ulit na wala nang entrance. So wala na yung mga cottage dati doon. Dati meron, wala na ngayon. At saka bago yan, may iba pang liliguan sana, yung puro tawag dito balas ang iyangon sa dili siya bato-batohon. So kinlose na rin yun kasi bawal na daw papasukin doon, ginawa na rin planta. Wala na, marami talaga pinagbawal. Lahat ng mga anuhan dito is ginawa ng planta. So, yun. Napapadala yung asawa ko kada minsan 10, minsan lagpas. Mga 15, ganyan. 15, 14. Diyan yung saka lang siya magpapadala sa akin. So, nung una, yung padala niya sa akin 8,000, yung ganun. Pero bumaba na. 2 beses na ata siya napagpadala sa akin na 6,000 lang kada buwan. Pero okay na rin yun. Kaysa at least wala, diba? So, binabudget ko yun. Hindi talaga yun magkasya. Kasi kaya minsan is magpapadala siya sa akin ng 6,000. Maubusan ng gatas si RJ. Magpapadala ulit siya sa akin ng 2,000. So, dito na lang muna po guys. Kailangan ko na humunang bumaba kasi baka naghahanap na yung mga bata sa akin. Si RJ at saka si Ari naghahanap talaga yun sa akin. Si Ayman naglalaro lang yun doon. Pero yung dalawa naghahanap talagang hinahanap ako noon pagkawala. So hanggang dito na lang muna po guys. Mamaya po ulit or bukas po ulit. Maraming salamat po sa inyong lahat sa walang sawang suporta po. Lalo na po sa mga hindi po nag-i-skip. Thank you so much po. God bless us all. Thank you so much. Bye bye po everyone. Bye bye.